Good morning mga kaswabe. Welcome to Drink All with Supermans. Meron na naman tayong espesyal na bisita. Hindi lang isa, kundi dalawa sila mga kaswabe. Magagaling na mga komedyante. Kaya panigurado, masaya ang usapan at tawanan sa pagre-review ng alak. Pareho silang active members ng kilala at namamayagpag ngayon dito sa Pinas at sa abroad ang The Comedy Crew. Ito yun mga kaswabe. At mga podcasters din sila ng Men at Work podcast. Hindi ko na patatagalin mga kaswabe. Ang ating espesyal na bisita ay sina Dawit Tabonares, The Foolish Prophet. Isa siyang actor at bass guitarist. At si Rex Meliora, isang accountant at professor sa isang kilalang university. Ako si Dawit Tabonares, membro ng The Comedy Crew, Foolish Prophet. Basta kung anong sabi ni Marnes, masaya ako nandito kasi makakainom na naman ako. Yep. Ay, first time palang uminom. Magandang araw mga kaswabe, ako si Rex Meliora, member ng The Comedy Crew, co-host sa podcast na Men at Woke podcast, komedyante, tubong Cavite, so isa ring accountant at professor ng accounting. Sa umpisa pa lang, pangarap niyo na ba talaga maging isang comedian? Ano ba yung mga pangarap niyo noon? Ako talaga ang pangarap ko dati, maging makeup artist. Hindi. Gusto syempre, kaya nga accounting ang kinuha kong kurso. Parang ang orientation ko lang sa buhay maging professional eh. So, parang pares kong magulang, mga professional, abogado, accountant din. So, yun ang goal ko lang. Tapos, pero nahihilig din talaga akong magpatawa. Yun yung aking go-to na parang conversation starter sa mga nung college ako. Tapos, ayun. So, pero hindi ko pa alam na gusto ko pala to. Mahilig talaga ako sa mga jokes dati. Tapos, ang pinakagusto kong bati talaga sa mga nagiging tropa kong mga lalaki, pag nakasalubong ko tapos kabiruan ko na joke-joke ko na, kukurutin ko yung utong nila ng mga kasalubong ko. Totoo. Okay. Yun. Pero yun, kumukuha pa ako ng accounting noon. Tapos nung nagtatrabaho na ako, na-discover ko yung stand-up comedy, ito na pala yung bago kong pangarap. Napansin ko, Rex, na kapag nakasuot ka ng shades, ang boses mo parang nasa witness protection. Ako, gusto ko dati magbanda, gusto ko talagang sumulat ng sarili kong music. Kaya nagbabanda ako nung college ako. At meron ding panahon din doon na gusto kong maging professional na IT or basta gumawa ng sarili kong games kasi mahilig ako maglaro ng Dota dati, ng Warcraft, ng Battle Realms, mga ganong tipong games. Kaya gusto kong mag-IT para maglaro. Para gumawa ng sariling laro. Nagkagusto lang ako sa comedy nung nag-aaral na ako ng IT din. Napansin ko, boring pala yung IT. Mas masaya pang magpatawa ng tao. Kaya habang nag-IT ako, gusto ko nang magpatawa. Sino ang naka-impluwensya sa inyo para maging komedyante? Nag-impluwensya para mag-komedyante. Hindi siguro isang tao lang, pero combination sa mga pinapanood ko dati, like silang Redford White, silang Dolphy, mga modern na stand-up na napanood ko na western, silang Pablo Francisco, silang Dane Cook, Chris Rock. Ako, siguro yung tatay ko, mahilig siya magpatawa tuwing almusal. Pero long form, kasi abogado nga yung tatay ko, mahabang kwento nga lang. Kaya yung isang joke niya, aabot ng mga 15 minutes. Kasama buong kwento yun eh. Nagmamasdan ko kung paano magpatawa.
yung tatay ko. Kasi talagang makukwento talaga yung mga mga matatandang abogado. Mahilig sila magkwento ng mahaba tapos para may punchline sa dulo. No. Then, ang huli sa kwento niya, ano ulit yung pinag-usapan natin? 15 minutes na to eh. Ano ang type ng comedic performance ang pinaka-comfortable kayo? Stand-up comedy, sketch comedy, or improvisational comedy? Stand-up. Kaya nga stand-up comedians kami ng The Comedy Crew. Observational stand-up comedy. Nakakapag-try ng improv paminsan-minsan. No? May mga ganun din kaming portion. May mga shows din kaming nakapag-guest kami dati sa iFlix na required mag-improv. Tapos konti lang ang experience ko sa sketch eh. Medyo nag-try ako magsulat pero hindi pa kasi ako medyo personal na experience ko yung hugot ko ng comedy. So sa sketch kasi parang absurd yung kumbaga scenario eh. So hindi ko pa na-explore masyado yon. Pero ako stand up kasi mas ang hugot ko ng mag-isip ng joke yung sarili kong experience. Sa tenure ko dito sa Metro Manila, stand-up comedy talaga ang pinapractice ko or masasabi ko strength ko out of sa lahat ng na-mention. Konti na yung experience ko sa sketch comedy but I'm willing to try it. Willing akong sasabak dyan tsaka sa improv, sketch at sa or comedic na stage play. Willing akong sasabak doon. Wala pa talagang offer. Sino ang pinaka-leader o founder sa The Comedy Crew? Pinaka-leader sa Comedy Crew, si Alex. Parang siya yung CEO. Then, si Israel yung parang COO. Tama ba yung? Tama. Paano kayo nakasali sa The Comedy Crew? Ako, nakasali ako nung pasimula pa lang yung Comedy Crew. Pero, kilala ko na talaga sila Alex, sila Mac Navarez, Jeps Galion, Yuki, Horikoshi, tsaka si Israel Benaobra. Matagal na kaming kilala through mga open mics. Tsaka nung nag-decide na silang gumawa ng Comedy Crew, parang no-brainer na para sa akin na ito yung mga pinakamatagal kong nakasama sa eksena, sa comedy. So, easier choice na lang na dito ako sasama. Ayun, so nagparamdam-paramdam lang kung anong dyan, tapos kung anong ganap dyan, tapos yun nga, nakapag-guest comedian muna ako. Tapos yun nga, nung nagkaroon ng pagkakataon, nung nasa sala na kami, kumakain, no, parang inintay ko talagang medyo may subo-subong samgyup si Alex, saka ko siya tinanong, tapos nilayo ko yung tubig. Nung medyo naparami yung subo niya, Lex, sali ako ng The Comedy Crew, tapos yung abot, ginaganon-ganon ko, parang, umuo ka muna. Saan radio station o television network o movie na feature na kayo? Wait a minute! May panahon kami na naging regular kami sa TV5 dun sa Good Morning Kapatid. Nung alas 8 pa siya. Nung naging alas 5 na, hindi na namin kaya. Alas 8 may Wacky Wednesday with the Comedy Crew. Oo. Pero nung alas 5 na, Good Morning Kapatid lang. Pero ayun, pero active naman si Alex din maghanap ng oportunidad kung saan mag-guest, no. Ito kay Yorme nakapag-guest na to eh. So pero minsan sa Magic kasi parang bahay din ng The Comedy Crew yun. Magic 89.9, Friday Madness with Tina Ryan. Eh iba pa yun sa regular na morning show ni Alex. So parang hindi talaga kami kinakalimutan ni Alex. Naghanap pa siya ng, saan ko kaya pwedeng maisingit yung yung TCC na pwedeng mag-guest paminsan-minsan. So, yun. Friday Madness kay Tina Ryan, once in a while. Pagkakasya yung schedule. Pero mas madalas yun, no? So, nandun naman ang The Comedy Crew din. And then, ayun, kung anong saan available na podcast na mag-invite, tulad nito, tulad sa Drink All with Super Mars. Ayan. So, ito yung bago naming ipagmamayabang na pinag-guestan namin.
Di ba mga kaswabe? Dahil kay Alex, nakapasok ako sa building ng GMA, sa building ng ABS. Na-meet ko si Yorme. Ang dami pa, too many to mention. Matagal ko nang pinapanood si Nino Corpo sa balita din. Na-meet ko siya in person na in-interview ako dahil sa comedy. Parang surreal din siya. Hindi Si ako, Gretchen Ho. Oh, Gretchen Ho. Ito yung t-shirt na sinuot ko sa interview ni Gretchen Ho. Ngayon, sinusuot ko siya sa interview ni Superman. So, Boss Toyo, alam mo na ang presyo nito. Then, sa pelikula, yung recent na pelikula ko, One Hit Wonder, now streaming on Netflix. So, manood kayo, mga kaswabe. Masaya yun habang umiinom. Anong role mo doon sa One Hit Wonder? Isa akong bahista pa rin. Bahista, okay. Bahista pa rin sa isang college band na nangangarap na sumikat nung dekada 90. Sino-sinong mga artistang kasama mo dito? Starring Sue Ramirez, Khalil Ramos, directed by Direk Marla Ancheta, and syempre starring yours truly, Dawit Abonares. Nandun din si Alex, pare. Thank you, mga kaswabe, kung may nakapanood dun. Thank you. Sa local o international, saang venue pinakapangarap nyo makapag-perform? Pinakapangarap kong makaperform sa International Comedy Cellar. Isa siyang legendary na comedy club sa New York. Kasi para sa akin, kung comedian ka na mapatawa mo yung New York audience, parang mapatawa mo kahit saan. Pangarap kong makapag-perform sa ibang bansa pero kahit saang basta merong Kahit Jollibee sa US. basta Pinoy, di ba? Pero nakapag-perform na kami ni Dawit sa Singapore. Singapore. Nag-produce din kami sa Thailand. Alam ko na pala kung saan yung pangarap ko. Sa Europe kasi na-deny yung visa ko nung nakaraan. Kasama sana ako sa Europe nung nakaraan kay Alex Saan sana yun? Sa Netherlands, sa Amsterdam, kung saan Romania, tapos Budapest. Hungary ba yun? Budapest ba yun? Or iba pa? parang Denmark yata. Ang Denmark ba? Saan? Hindi, malayo pa yun eh. Pero hindi ko alam kung saan. Basta Europe sana. Basta ang sure ko Amsterdam tsaka Romania. Oo. Hindi ko alam kung bakit ako na-deny. Siguro dahil sa picture ko muna ako eh. Nakita siguro yung picture mo, masyadong masaya to. Bigyan natin ng konting kalungkutan. Deny. Ano ang inyong mga technique o pamamaraan para mas makakonect sa mga audience? Technique para makakorek sa audience. Style ko is kung kakasimula ko na ng comedy ko, kumusta ko yung mga tao, magandang gabi, kumusta kayo, magno-notice ako ng something. Gusto kong ipakita sa audience na may agreement na present tayo sa moment, ha, dapat i-treat natin to as kwentuhan or hindi lang to performance, parang pwede tayong maglaro. So, yun ang technique ko. Tinuturing ko talaga na conversation ng stand-up comedy. Parang dalawa mo siya pwedeng tignan eh, performance or pwedeng parang conversation talaga na, pero ang conversation, pag ako nagsalita, ang response, tawa o hindi tawa. Parang ganun eh, parang ganun dapat. So parang conversation ko siya tinitignan, kaya ako, para kumonekta talaga ako, inaano ko talaga na parang tinitreat ko siya as ganun. Dapat komportable ka rin talaga. Kailangan ba talagang nakasulat ang mga jokes or minsan nag-freestyle din kayo? Sulat talaga kasi para may confidence ka na kapag sinimulan ko tong joke na to, alam ko anong ending nito, alam ko saan ako matapos at saan ako magsimula ng bagong joke.
Pero paminsan-minsan, kailangan din ng pitik or kung lalabas yung pitik mo na dyan mo lang naisip in the moment, pwede mong bitawan at kung gumana, i-retain mo yan para sa next mong performance. Yun yung gusto kong matutunan talaga. Kaya minsan hindi ako nagsusulat ng setlist. Mm. Parang gusto ko kasi syempre yung ibang jokes matagal na rin eh. Kailangan talagang preparado ka sa lahat ng sasabihin mo. May mga moments din kasi na parang sobrang preparado ako, parang nakakalimutan kong lumaro in the moment. Ano ang pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang komedyante para magtagal sa entertainment industry? Sa stand-up comedy, sa kultura ngayon ng stand-up comedy, dapat talaga, una sa lahat may oras ka Mm. na i-google, na i-commit. Kasi hindi ka naman, yung jokes mo, maaaring magaling kang magpatawa sa tropa mo. Pero sa stranger, ano yan eh, kailangan mo mag-google ng oras yan eh. Kailangan mo mag-open mic. So, ang tingin ko, pagka yun na, pag may oras ka na, ang sunod ay, dapat meron kang kapal ng muka. Kasi nga, hindi lahat ng natatawa ka, tatawanan din ng Oh iba. yes. So, kailangan mong subukan ng subukan ng subukan. Or dapat tanggapin mo na meron ka rin kabubuhan sa buhay. Oo. Na pwedeng sobrang talino mo sa isang aspeto. For example, si Rex, sobrang talino sa accounting yan. Pero sa English, ewan ko lang. Pero yun ang gusto ko ipaalala sa kung gusto mong maging nakakatawa or pinaka-importante sigurong katangian ng komedyante is wag lumaki yung ulo. Yun para sa akin kasi yun nga, pwede ka nakakatawa sa friends mo pero sa strangers hindi. Pero kung malaki yung ulo mo or medyo delusional ka mag-isip, nakakatawa to kahit saan. Kailangan meron ka ding makakuha ka ng criticism or tatanggap ka ng constructive criticism para ma-improve mo yung sarili mo kasi hindi ka magso-survive as comedian kung walang tatawa sa'yo or konti lang yung tatawa sa'yo eh. So, dapat hindi lalaki yung ulo mo. Ano ang isang malaking aral sa buhay ang natutunan nyo sa inyong karanasan bilang isang komedyante? Huwag masyado seryosohin yung sarili kahit anong na-achieve mo or sino mga na-meet mo, saan ka, or generally speaking, kung anong nakamit mo sa buhay mo, kung walang nagtatanong sa'yo, huwag mo na ikwento. So, don't take yourself seriously kasi bago ako nagkomedyante, akala ko ang favorite topic ng bawat tao is me, yung sarili ko. For example, may kakwentuhan kang kaibigan mo, ganun, ang interesting, no? Pero alam mo, yung ako, akala ko yun ang pinaka-importante ng ikwento mo eh. Pero nung pagkatapos kong comedian, nakakatawa din pala yung buhay ng ibang tao or karanasan ng ibang tao. Hindi lang pala buhay ko, no? So, huwag kang masyadong iseryoso yung mga experience mo at kailangan marunong kang tumawa sa sarili mo at tumawa sa ibang tao. Huwag mong seryosohin ang buhay in general kasi talagang sa ibang perspektibo nakakatawa talaga ang lahat ng nangyayari sa iyo. Pero siguro ako karanasan sa comedy na malaking aral sa akin. Kasi nung una idealistic pa ako. Pero kung pangarap mo talaga ito, talagang kailangan mong sunggaban, tingin ko. Hindi lang siya basta-basta na, alam mo yun, na yung tropahan lang na, alam mo yun, na dapat may direksyon. Itrato mo rin to as trabaho, Na may growth. meron kang goals. Pero kung hindi mo maabot yung goals mo rin, yung proseso naman to eh. Buhay mo to, lifestyle mo na to eh. So okay lang din. Pero at least dapat meron kang goal lagi na kailangan mong i-push yung sarili mo. Maaari nyo bang i-share ang inyong mga social media accounts para stay updated kami sa mga ganap nyo sa buhay? Social media accounts, Dawit, Tabonaris, Foolish Prophet, doon yung mga stand-up videos ko, mga poster, mga rap ko, nandun.
Meron akong personal account sa IG at sa FB, Dawit Abonares. Doon naman, same lang din ang ipopost ko doon. At meron akong TikTok kasi ngayong panahon kung wala kang TikTok, maiwan ka eh. So, TikTok is at dawit.tabonares5. So, yun. At syempre, The Comedy Crew, FB and IG, www.thecomedycrew.com. Network podcast pala sa Spotify at mag-a-upload na din kami ng mga episodes sa YouTube. So, stay tuned. Active lang ako sa Facebook, Rex Millora, ang aking personal Facebook, at saka Rex Millora din ang aking ano ba yun? IG. Ang professional page. Ayan, so, para sa Rex Millora. May IG din, yun din. Rex Millora din. Wala akong TikTok kasi ano yun eh. Pang sell out. Hindi, pag-isip ako pa. Pero yun, Men at Work Podcast, The Comedy Crew. Dahil nandito tayo sa Drink All with Supermarns, magre-review kami ng isang alak. Mga kaswabe, ang i-review namin ay ang Singleton 15 years old. Mag-share lang ako ng kaunting history ng The Singleton 15 years old Scotch Whiskey. The Singleton Dufftown Distillery, a distillery in the heart of Speyside, the most famous Scotch region in the world. History and heritage. Peter Mackenzie founded the Dufftown Distillery in 1896 at the height of the Scottish whiskey boom. Unfortunately, his beginner's luck quickly ran out. 3 years later, the Scottish whiskey market collapsed, and Mackenzie and his sons were forced to turn their efforts to supplying the now dry American market. Luckily, their renown for distilling great quality Scotch whiskey allowed them to thrive throughout America's Prohibition era. This helped the Dufftown Distillery join an exclusive club of only 15 out of 159 Scottish distilleries still in operation when the Prohibition Act was repealed in 1933. The distillery is, of course, named after the famous town of Dufftown, which sits at the heart of the Speyside region, the more famous Scotch region in the world, characterized by its rich soil and rivers. In the late 19th century, several distilleries were competing for scarce water sources. Legend has it that the stream from an artesian spring, called Jock's Well, situated high in the Convell Hills, was on multiple occasions diverted by rival distillery managers in the middle of the night to service their productions. Today, Dufftown Distillery still draws water from that same source. The Singleton of Dufftown 15-year-old single malt Scotch whiskey is driven by our love and passion for making a perfectly balanced, smooth yet rich whiskey. That is why every drop in this bottle is a labor of love. The only way to craft a whiskey as lush as this is to put your heart and soul into it. From gently malting flavorful barley to painstakingly balancing different casks for ultimate smoothness, we take joy in every part of the journey. The result is in your hand, an award-winning whiskey, known for being delicious from the very first sip. Tasting notes. No. Slightly spicy nose feel and drying. Overall, toffee apples. Hints of honeycomb balanced by remnants of youthful zestiness, linseed oil, and scented tea. Becomes fruitier ripe autumn fruits combined with red berry sharpness, malted cereal notes, some golden syrup sweetness. Reassuringly well balanced. Adding water brings up a waxier note initially, with traces of sweet chestnut and glass, angelica, and then a whiff of smoke or charred wood. Body, medium-bodied and pleasantly mouth-coating. Parato, without water. The flavor is sweet to start, then drying in the finish. Warming, light, and smooth, tending to delicate. Malty and oaty. Based notes. Fresh fruit salad,
with spicy and floral top notes. With water added, there's a pleasant mouthfeel. Some sweetness, though the overall effect remains balanced and dry. Finish. Drying. Pears and digestive biscuits, then delicately spiced, with notes of aniseed. At yun mga kaswabe, ang history ng The Singleton 15 years old Scotch whiskey. Ngayon mga kaswabe, ilalabas na natin ang ating i-review, ang The Singleton 15 years old Scotch whiskey mga kaswabe. So, please do the honor sa pag-open ng ating 15 years old The Singleton whiskey. The Singleton Single Malt Scotch Whiskey. Fruity Decadence, 15 years old. Ito lang yung 15 years na hindi ka makukulong. Pero kung 15 years ka ng single, mag-isip-isip ka na. Dapat kang uminom ng 15 years. So, bubuksan ko na, Buksan Super na. Mars, ah. Yeah, buksan na. Salamat. At, Para matikman na natin yan. uy, Sumabit? sumabit din. Sumabit. Ah, eto. Uy, Ayaw yung magpabukas ah. ayaw mo pa bukas. Ah, ganyan talaga yung mga 15 years old. Pinahirapan. Ah, Hirap Oh! na buksan, no? Ah. Ayun, Yan. kailangan pirsahin pala. Pirsahin. Yan na. yan no? yan. Hindi tumuloy. Oops. The magic of editing lang naman to, di ba? Ayun. Yan. Medyo messy. So, buksan ko na. Oo, tanggalin muna na sa ibabaw muna. Yan. Yun. Yan. Yun. Ganda. Ng bote. So, buksan na yan. Buksan na yan. Singleton, 15 years old. Yun. Grabe, sa tunog pa lang. Sa tunog pa lang mga kaswabe. Kakaiba. Grabe, gulat ako sa tunog. May 15 years old. So ayun mga kaswabe, na buksan na ang The Singleton 15 years old Scotch whiskey. So ano pa inintay natin? Shot na natin to. Magpupuro muna tayo. Puro muna. So bubuksan ko na siya mga kaswabe. Ayun. May tunog pa rin. Tunog. So, uunahin ko si Dawit. Uunahin ko. Singleton yung laman. Singleton. Ang baso, Johnny Hop. Walker. Up. Oh, yeah. Yeah. At ako naman. So, ang gagawin natin ay aamoy muna natin kung ano yung amoy nito. Ano siya, no? May hint ng spicy ng konti, no? Mm. Medyo may tamis ng parang apple. Yung candied apple. Mm. No? Ano yung tawag doon? Topi. Oo. Apple. Meron din siyang linseed oil at saka scented tea. Parang combine siya ng red berry, may malt, may cereal, some golden syrup sweetness. So, ano pa inintay natin? Cheers! Cheers. Inumin sa ilong. Suabe. Suabe siya. Sarap ah. Parang mas suabe pa to sa 12. Nakatikim na ba kayo ng 12? Parang dito lang yun ah. Pero feeling ko may nangyari sa video nun. Parang dito rin ako nakatikim ng 2 years old na Singleton. Pero iba tong 15 years old na Singleton ah. So, anong masasabi nyo sa lasa niya? Basta hindi ko mapigilan yung may ano rin siya, may feeling ko mas may tapang to. Hindi.
Nalasing talaga ako nung 12 years old na single tol. Feeling ko dito talaga yun nangyari. Baka dito ya. Dito ngayon eh. Ngayon may mas tapang siya. Mas matapos. Dahil nagulat lang ako. Ewan ko. Pero solid. Mas okay or yung 12? Ako daw. Yeah, kasi manumog pa lang natin. Mumug lang ba yung kanina? Ilunok ko kagad eh. Para sa akin, pare, ang sarap niyang imumog, enjoyable siya na mumog. Pero hindi mo ma-deny na may hagod siya. Pero yung hagod niya, kayang-kaya eh. Hindi siya yung nananapak na hagod, hindi siya yung nakakasugat na hagod. Mabilis wala. Mabilis Yung Hagod niya, niya. yung anghang, mabilis siyang maano. So tutuloy ko tanong ko sa inyo. Ilang taon kayo natutong uminom ng alak at ano ang alak ang una nyong natikman? Ang una kong nainom na alak, elementary pa ako, pale pilsen. Pumunta ako sa fiesta sa Barangay Inayawan doon sa malapit sa amin doon sa Talisay. At fiesta siya sa bahay ng classmate namin, mga buyonas. At nung bata pa ako, di ba, pabibo tayo na bata, magpapakitang gilas sa mga adults. So, may isang grupong tito doon na umiinom ng pilsen. Then, kumuha ko ng pilsen, parang nilunok ko, ilang lunok yun. Then, konti lang yung nabawas, pero naglasing-lasingan ako. Para kuno bugoy kasama sa mga tito. So, yun ang una kong tikim na alak. Ako gin pomelo. Gin pomelo. Gin pomelo. Yun yung aking Tapos high school lang din. Mga lang rin yan, mga second year siguro akong high school. Ano ang kwentong alak ang pinaka-memorable sa buhay nyo? Ay, ang dami. Madami. Pero siguro yung mga bata-bata pa, talaga yung mga heartbreak moments tapos iinom ka. Yung tipong talagang desidido kang malasing talaga. Tapos nakalimutan mong uuwi ka pa. Tapos makakatulog ka sa jeep, lalagpas ka, nasa terminal ka na magigising. Tapos, yun. Tapos parang una mong mulat ng mata, yung driver ginigising ka. Tapos mapapaisip ka, anong nangyari? Marami akong kwentong alak na sobrang memorable. Pero yung isang memorable na nangyari sa akin na napasabi ako na dapat magtira ka talaga pang uwi mo. Is yung galing ako sa trabaho ko dating IT. Ang nangyari, nalasing ako, nag-blackout drunk, and then dala-dala ko yung laptop ko, natulog ako sa daan. Pero nung nagising ako, may karton nakahiga na ako ng karton, na nawala yung laptop ko. Parang, patay dahil sa bisyo ko, nanakawan ako dito sa neighborhood yun ng classmate ko. Pero meron naka-familiar sa akin na tricycle, pedicab driver na, sir, yung laptop mo nasa bahay ng tropa mo, kinuha ng tatay niya. Yung araw na yun, hindi ko makalimutan yun kasi what if nasa ibang lugar ako. At baka may tubo na yung tagiliran ko. Baka pag wala ka ng damit. Wala ng damit. Then may pipino yung pet ko. Sino ang comedian ang gusto mong makakwentuhan at siyempre makainuman na rin? Gusto ko makainuman sana kung buhay pa siya, si Redford White. Redford White. Idol. Yun talaga ang parang sobrang kiliti ako nung bata o kuhang-kuha niya yung comedy ko nung bata ako. So, natawa ako kay Redford White. Tsaka sa buhay na comedian, Western, Amerikano siya, si Chris Rock. Ako, ang gusto ko sigurong makainuman, si Michael B na lang. Umiinom ba si Michael B? Siguro. may Siguro. Ewan ko. Oo, kasi wala lang. Gusto mo lang marinig yung mga kwento niya tungkol sa comedy. Kasi legend siya eh. Di ba? So, yun, si Michael B siguro.
Ayun, sa tunog pa lang, grabe. Panalo talaga. So maglalagay tayo ng whiskey sa aming mga baso. Ano? Ito ang kay Rex sa baso, yung singleton talaga. Tapos sa akin. Tapos ngayon mga kaswabe, dash of water lang muna tayo. So, konting ano lang, dapat 10 drops ulit to, pero wala tayong pang drops. So, tansyahin na lang natin. Bilang. Mm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. 5. Ayun mga kasabi. Tapos, syempre, hahaluin muna natin yan. Para Ng maayos. mahabang Mahabang kutsara. halo. Ng mga 15 minutes. Kwento muna tayo ng almusal natin. Mga 15 minutes na kasabi. So, kumusta yung mga projects natin sa Bulacan? Alex. Contractor pala. Contractor pala si Papa. So, yun mga kaswabe, na mix na natin. So, ano pa hinintay natin? Aamuin muli ulit natin kung ano yung amoy niya. No? Amoy may halong mineral water. Parang ganun pa rin yung amoy, parang medyo mas nag-lighten lang. Hmm. Ano? Cheers muna tayo, shot na natin to. Cheers. Cheers. Mga kaswabe. Mga kaswabe. Cheers. Trip ko talaga may tubig. Ito, big. Parang tumahimik kayo nung nalagyan natin ng dash of water Pero ano siya, nung nalagyan ng dash of water, parang mas lalo siya nung sumaboy. Oo. Natanggal yung anghang niya, no? Oh, wala na. Kung mabibigyan kayo ng pagkakataon na makasama sa entablado ang isang sikat na comedian, sino ito at bakit? Well, gusto ko makakasama yung mga sikat ngayon para kumbaga tingnan ko rin yung dynamic sa akin sa mga yung sa stage ba. Mm. Kung ano yung mga, for example, sila, kahit sila Vice Ganda, gusto ko rin ma-experience Michael B. ulit, di ba? Kahit sila Big Soto, Jose. Oh, si Jose, di ba? Sila, ano, May isa kang kalimutan, yung Sino? isa mong idol. sino? Si Wally. Si Wally. Oo. Si Wally, solid din. Si Wally. Kasi, pero nakatrabaho yun nila Alex. Mm. Sobrang galing talaga. Ni Wally din. Kaya Talaga. nga. Sobrang galing ni Wally Bayola. Yun, siguro, kung mabubuhay si Dolphy, pero yan, mga yan. Gusto mo rin makita yung dynamics mo sa mga mainstream na comedians na sikat. Ako siguro, kung pwede, si Michael V. At kung pwede sa international scene, si Chris Rock. Chris Rock. Oh. Yan. Kung sa Pilipinas, yun na siguro ang pinaka-ultimate goal na makatambalan mo or maka-counterpart mo sa isang sketch si Michael V. Kasi OG talaga yan ng sketch comedy, di ba? Di ba, 90s, ilang taon na yung 90s pa yan. Oh. Bubble gang. institusyon na yung bubble gang. So, siya, sa Pilipinas, siya yung gusto kong ma-absorb yung genius niya. At kung sa international, si Chris Rock. Gaano katotoo na matitinik daw sa mga chicks ang mga male comedian? Ewan ko sa matitinik sa chick kasi matitinik ako. Ang daming lumalapit sa akin na bading pagkatapos ng show So, pwede ako matinik sa bading. Pero sa mga chicks, hindi masyado supermarks Mas nung banda pa ko, mas nararamdaman ko pa na may mas lalapit na mga chicks sa akin. Pero mga fan din yun, mga medyo may kaedara na chick. Yung mga fan na mga single mom in late 40s yung lumalapit sa akin.
Sa akin, wala talaga. Oo. Siguro dahil ang vibe ko ay bonjing-bonjing lang. Pero tingin ko totoo na malupit sa chicks yung may sense of humor. Sino ang female comedian ang pangarap nyong makakolab sa entablado? Female comedian na Pinay na gusto kong magka-collab si Ima Dumagay. Kasama namin siya sa comedy crew pero isang beses lang kaming nagkasama sa isang gig sa PETA sa performing arts doon sa QC. At gusto kong makakolab siya kasi siya pala yung pinakaunang babaeng stand-up na sa buong set niya, tawang-tawa ako, engaged ako sa lahat ng sinasabi niya. And feeling ko, hindi pa siya ganun kakilala sa Pilipinas. Hindi siya like mainstream na pangalan sa Pilipinas kasi sumikat siya doon sa Dubai eh. So parang Pinay siya, nag-i-English at yung audience na is mga Arab na men, Arab na lalaki. So para sa akin, sobrang hirap niyan gawin. And tingin ko kung ma-expose lang ang Pinoy kay Ima or ilagay mo si Ima sa mainstream na setting, ipakita mo sa entablado dito sa Pilipinas, alam kong tatanggapin siya ng kusa or with open arms ng mainstream na Pinoy na audience. Gusto ko muna palang sagutin yung kanina kasi ngayon ko lang naisip eh. Oh. Ang gusto ko makakolab na lalaki si Empoy. Si Empoy. Kasi yun yung laging pinangaasar sa akin nung college, kamukha ko daw si Empoy. Pero sa babae, parang lang rin, nostalgic lang din talaga, Rufa May. Rufa May. Kasi nung bagong tuli talaga ako, si Buba yung pinanood ko eh. Matanda na ako nung tinuli. si Buba. So, parang tawan-tawa ako sa kanya. At enjoy na enjoy din yung bagong tuli kong ano. Hindi. So, hindi ka nangamatis. Nangamati, syempre. Nangasuha. Kaya, ang masasabi ko lang ay nangamatis ako kay Rupa May. Kaya gusto ko siyang makakolab dahil komedyante naman na ako ngayon. So ngayon mga kaswabe, ang gagawin naman namin ay ang on the rocks or mag-a-ice naman tayo ngayon. Chris Rock. So, curious din ako kung anong lasa nito. So, ano pa hinatay natin? Lalagyan ko na ng ice ang ating mga baso. Suba. Ito yun siya, mga kaswabe. Kasi swabe siya. Actually, yung puro pa lang masarap na eh. Nalagyan ng dash of water, parang gumaan lalo eh. Kasi ito ngayon, alam naman natin lahat na pag malamig ang isang alak ay masarap talaga. So, dito natin malalaman mga kaswabe. Ang The Singleton, 15 years Scotch Whiskey on the rocks. So mga kaswabe, bubuksan ko muna ang ating Singleton 15 years. Ito na siya. Tunog pala. Always on So, uunahin ko ulit si Professor Rex Millora. Yun. Yan. At si The Foolish Prophet Dawit Tabonaris. Lamig. Ano kayang lasa nito, no? So, ang gagawin natin ay i-shake muna natin. Swirl natin. Halubilo natin Halubilo sila sa natin ice. kung anong lasa niya. So, bago natin isa-shot habang pinapalamig natin, magtatanong uli ako sa inyo. Sige. Ito, kung nagpapatawa kayo at nagpapasaya kayo sa ibang mga tao, sino naman ang nagpapatawa at nagpapasaya sa inyo? Kung yung nagpapasaya, parang napakadaling sagutin. Syempre, pamilya. Pag di mo sinagot yun, di baka pagalitan May ako pag magalit. uwi. Pero hindi, actually, yung source of laughter ko rin ngayon, actually, yung panganay kong anak, medyo natatawa rin ako sa mga hirit niya, medyo natatawa ako sa generation nila,
na addict sa Roblox, ganun. So parang source of laughter ko rin yung mga bawat interaction ko rin sa kanila ngayon. Yay! Tsaka yung pag naliligo ako, pag nakikita ko yung birdie ko, ayun. Yun, pa rin ang source of laughter ko. Ganun. Pinaglalaroan ko ang birdie ko. Same rin. Pamilya, friends. Pero ngayon, sobrang tawang-tawa ako sa nangyayari sa Pilipinas, sa Senate hearings. Sa mga kakupalan, sa mga garapan ng ginagawa ng mga politiko natin. Kasi alam na natin na masama yung ginagawa nila, pare. Pero kung ikaw magalit ka pa at hindi ka matatawa, mabaliw ka eh. So, kailangan tawanan mo lang yan at alalahanin mo, tuloy pa rin yung buhay kahit gaano ka kakupal yung ibang tao. Basta ikaw, malinis yung konsensya mo na wala kang inaapakan, wala kang sinasagasaan. Walang mali siya, wala kang dinadamay na tao, dapat ka matawa sa mga kupal. Cheers! Cheers, Ton! Cheers! Cheers. Oo, kasi nainom ko na eh. Cheers! Hindi pa tapos ang buhay. Parang mas nag-lighten siya. Parang mas sumarap siya. Malamig. Malamig na parang bulaklak, no? Para sa akin, may floral siya, pare. Na lumamig siya. Para siyang menthol na bulaklak. Yun ang interpretation ko sa pag-inom niya ngayon. Mas gusto ko to actually, itong malamig, kaysa sa dash of water. Kasi hindi ako nag-toothbrush kanina eh. So, so parang na-repress yung aking bibig. Ako, personally, mas gusto ko yung dash of water kaysa sa ice kasi may sipon ako ngayon eh. Ano ang pinaka nakakatawang joke na narinig nyo na natatawa kayo pag naalala nyo ito? Yung joke na, ano ito? Anak nito. Di ba? Yun yung joke yun eh. So may nag-joke sa akin nun, ano ito? Siyempre, feeling ko, alam ko na eh. Sabi ko, anak nito. Hindi, apo nito. Tapos nung first time ko siyang narinig, tawa ako ng tawa kasi effort yung gumano, no? Hindi ko nga kaya eh. Pero ang galing, pare. Yun yung parang para sa akin, memorable na joke. Classic Pinoy format to na joke eh, yung tipong nag-contest yung US, yung China, at yung Pinas. Yung may ganun. Pero yung isang hindi ko makalimutan na format is, ang contest na to, paramihan ng anak. Yung US, nagdala siya ng anak, 20. Then yung China, paramihan ng anak, nagdala siya, 100 yung anak. Nung dumating yung Pinoy, tumahimik lahat at lahat ng nasa sa stadium or lahat ng nasa arena gumanon, "Hi, Daddy!" Anak pala niya lahat. Basta yung ganong format, hindi ko makalimutan nung lumaki ako kasi palaging panalo yung Pinoy sa huli. So ngayon mga kaswabe, ang gagawin namin ay ang soda water. At ang gagamitin natin ay ang Swips soda water. Ito na siya mga kaswabe. Grabe, tunog pa lang. So, uunahin ko ulit si Sir Rex Eliora. Ang may hawak ng ating The Singleton na baso. At si Dawit, the Foolish Prophet. And then sa akin mga kaswabe. Tapos, mga kaswabe, bubuksan na natin ang ating soda water. Ang Swift soda water.
tunog pa lang. Mukhang swabe na. So, ito siya mga kaswabe. Dapat 1:3. Spirit. 1 spirit and then 3 of soda water. Dahil wala tayong pang measure, tatansyahin na lang natin. 1, 2, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yung pangatlo pala, yung mabilis, no? So, dagdagan natin ng konti kay Sir 1, 2, 3. Rex. O, yun, 1, 2, 3. Okay. So, ayun mga kaswabe. So, bago natin inumin, hahaluin muna natin to. Ay. Siyempre, haluin natin. Sa mahabang kutsara. Magtatanong muna ako. Itong tanong ko ay para lang ito kay Sir Rex. Kay Rex lang ito. Okay. So, as an accountant, ano ang pinaka paborito mong branch of accounting? Siyempre, yung pinaka-basic, yung counting, yung a 1, a 2, a 3. Exercise pala, no? Hindi. Pero, yung pinaka-useful siguro yung personal finance, yun. Naging advocate tayo ng personal finance kasi talagang feeling ko, yung mga Pilipino hindi pa talaga aware sa mga prinsipyo ng personal finance, yung pag-save, pag-i-invest, ayan. Pero sa academic, ang pinaka-trip ko talaga yung managerial finance. Parang managerial accounting. Yun ang pinaka-paborito ko. Ang sunod kong tanong ay para naman to kay Dawit. As a bass guitarist, ano ang pinaka-paborito mong type o klase ng bass guitar? Yung tipong binigay lang sa akin ng libre. Yan ang paborito kong bass. Pero kung brand ng bass, idol na idol ko si Ryan Martini ng Mudvayne, then yung brand niya is Warwick na bass. Warwick, okay. So, kung magkaroon man ako ng sponsor or magbibigay ng bass sa akin, gusto ko ng Warwick 4-string or 5-string. So, nilalagay, sinasabi ko yan sa universe mga kaswabe, kung merong makasponsor sa akin ng Warwick na 4-string or 5-string na bass, tatanggapin ko yan with my open arms. Cheers. Pasarap ng pasarap bawat natitikman ko. Same. Oo, so ito para sa akin. Maganda, swabing-swabe na neutralize niya para sa akin lahat ng strong na feeling kanina. Tapos feeling ko kaya ko siyang inumin ng buong gabi. At yan, ito. Swabe to para sa akin. Feeling ko kung ganito yung lasa ng whiskey or blended, ano ba to? Blended malt scotch whiskey, pare. Ang daming malasing at ang daming mabubuntis. Ano ang inyong ultimate goal at pangarap na makamit bilang isang komedyante? Ultimate goal ko na nakikita ko as of recent is magkaroon ng solo show, magkaroon ng 1-hour show na culmination ng lahat kong jokes na gawa in the 7 to 8 years na nag-stand up ko. So, 1-hour solo show na ma-record ko and hopefully mailabas ko sa mga streaming platforms. And then, long-term goal is magkaroon ng lovable na sitcom character na ako yung comic relief. Ako siguro, ang goal ay talagang maging full-time siya na ito lang yung source of income ko. Kasi ngayon kailangan ko pang pagsabayin yung iba. So, hindi ko gustong yung ginagawa ko ngayon na pagtuturo o kung sakaling may side gig sa accounting. Gusto pa rin kasi yun naman yung inaral ko.
Pero parang ang ultimate goal ay ito yung maging ultimate trabaho mo. And yung goal syempre parang normal sa stand-up comedian Supermans na ang goal lagi ng observational point of view stand-up comedian ay 1 hour special. 1 hour special. I-cheers muna namin itong may soda water. So, cheers! Yeah! Cheers! Cheers para sa mga goals! Goals. Busin na ba natin? Lasang goals. Parang ginaganahan ako bawat inom ko nito. Parang gusto ko na magpatawa ngayon. Patay na mic stand. Sarap, pare. Masarap. Suwabe. Suwabe. Mga kaswabe, suwabe to. Paano mo gustong maalala bilang isang comedian? Ano ang gusto mong maiwan na legacy? Gusto kong maalala bilang comedian na may puso, na nagmahal talaga sa kultura. Kasi tingin ko, ginawa ko yung parte ko para sa kultura, kahit may reward o walang reward. And gusto ko maalala as someone na talagang nagtrabaho para sa kultura. Parang ano na nga lang, parang kung sumikat ka, ano na yun, reward na lang rin yun. No? Pero kahit hindi, minahal ko yung kultura. So gusto kong makilala bilang isang komedyanteng nagmahal sa kultura at pinahalagahan ito. Kasi naniniwala akong sobrang solid ng art form na ito. Di ba? Sobrang solid ng art form na to. Kaya parang gusto ko sobrang dami sanang mas makakilala pa ng ganitong art form at mag-try or mag-appreciate. Kasi feeling ko ang isang bansang progresibo ay progresibo din ng komedya. Unang-una, dapat ma-remember ako na nakakatawa. Yan ang pinaka-importante para sa akin eh. Nakakatawa to si Dawit. And pangalawa is siya yung mahal niya yung comedy. Yun. Una, nakakatawa at siya yung mahal ng comedy. Kasi tingin ko sa landscape ng Filipino stand-up comedy as of present, ako pa yung alam ko ako pa yung taga Cebu na lumipat dito sa Metro Manila para i-represent or magkaroon ng boses galing sa Cebu or experiences ng pag-Bisaya. Feeling ko ako pa as of now. Wala pa akong na-meet na iba eh. So una, nakakatawa si Dawit at pangalawa, minahal niya yung comedy and pangatlo na yung siya yung pinakaunang Cebuano na sumabak sa ganitong art form. Bubuksan ko na ang ating The Singleton. 15 years. Uy! Fresh. Unahin ko uli si Rex. Ayun. And then si Dawit. At saka Okay na ako. Si Rex na naman. si Dawit na naman. At saka sa akin. At bubuksan ko na ang ating Canada Dry and Ginger Ale. Grabing tunog. Dito natin malalaman kung may bilang to, di ba? Oh, 1, 2, 3. May bilang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang haba nung sa akin, ha? Nagdagan natin ito. Okay na, okay na. Hindi, ang haba yung sa akin, eh. 1, 2, 3. Okay. So, ngayon makaswabi, hahaluin muna natin para Gawin natin ng mahabang kutsara. mahabang kutsara. Kutsara ng mga kapre. Ayan. And then, itutuloy ko yung mga katanungan ko sa inyo. Ito, bilang mga kilalang comedian at talagang kilala na ang The Comedy Crew.
Ito ang tanong ko sa inyo. Ano ang payo na maibibigay nyo sa mga nangangarap na maging komedyante? Subukan mo na kaagad. Kasi lahat tayo, meron tayong sinasabi na timing na dapat perfect yung timing na ready na ako, na may material ako, may nanunood sa akin. Walang tamang timing sa first time mo eh. Feeling ko lahat ng first time, aksidente yun. Feeling ko lahat ng first time, is spur of the moment. Hindi mo mapaplano yung first time mo. So kung gusto mo maging comedian, now is the perfect time kasi meron na mga open mics. Unti-unti na na-introduce ang mga Filipino na may art form na stand-up comedy na kukuha ka lang ng microphone at magjo-joke ka sa harap ng mga tao. So, if gusto mo to, wala akong ibang ma-advise sa'yo kung hindi subukan mo na ngayon. At doon ka na mag-contemplate, doon mo na ibabalanse kung para ba to sa'yo o hindi. Kasi walang mangyayari kung lagi mo lang siyang iniisip, baka next time na lang, bukas na. Basta may perfect timing. Walang perfect timing, salang ka na kaagad. Yan ang advice ko sa first-timers. Pagka kinagat ka na ng comedy bug na tinatawag, kunwari nagustuhan mo ng comedy, huwag kang titigil. Kasi pag tumigil ka, tapos na, di ba? So, ang advice ko ay ituloy mo lang kasi hindi ito hindi lang to career, kumbaga way of life to. Tulad nga ng sabi kanina ni, 'di ba, na ako na pag hindi ka na nakakagawa ng 1 hour special, mag-retire ka na. Oo nga, tama naman siya. Hindi naman natatapos yun. So, tama yun. Hindi naman talaga natatapos ang comedy. Siyempre, baka bumababa na yung quality pag tumatanda ka. Hindi ko pa alam, di pa ako matanda eh. Pero kumbaga, wag kang titigil kasi talagang baka ma-discourage eh. Pagka, alam mo yun, bumomba, walang tumawa sa'yo. Ang ratio niyan, ang isang magandang gig, katumbas yan, 20 bomba. Hindi, I mean, yung fighting spirit lang ba? Pero syempre, kung gusto mo ng quality, challenge mo rin sarili mo, dapat talaga sa 10 gig, 1 bomba lang o kaya dapat wala. Di ba? Goal mo talaga, hindi ka bobomba. Bomba yung, ibig sabihin, walang tumawa sa'yo. Pero, kumbaga, pero yung makaisa ka lang, parang yung 20, kanwari, 20 bomba mo, sunod-sunod, tapos biglang makaisa ka na maganda. Ano yun eh? Matatanggal yung sakit ng loob mo dun sa 20. Kaya kung kanwari nasa pang 15 ka ng bomba, parang gusto mo nang sumuko. Pero hintay, bobomba ka lang ng 5. hintay ka lang ng 5 tapos mag-singleton ka. Kasi ito, 15. So, cheers! Ginger ale! Ginger ale Ginger to ale. ngayon, mga kaswabe. Oh! Tumamis siya. Basta ako nagtitiwala ako sa timpla ni Boss Marns. Ni Super Marns. Basta ako natuwa ako na umiinom tayo ng Singleton na walang gastos. So, cheers! Cheers! Na-appreciate ito. Parang soft drinks na lang. Singleton. As in. Perfectly balanced, the Singleton. Ilan bang percent to? 40% alcohol pala to. From 1 to 10, gaano kahalaga sa inyo ang pag-inom ng alak? 7. Yun lang. Wala explanation. Wala. So, hindi pala to essay. 6 sa akin. Kasi, nung bata pa ako, gusto ko na magpabibo. Pero nung uminom ako or na-introduce na ako ng may alak,
is mas madaling magpabibo kasi lahat ng tao gustong sumaya eh. Kapalit, 100 million. Pero, hindi na kayo iinom ng alak habang buhay. Papayag kayo? 100 million. Payag. 100 million yun, konting sakripisyo lang. Kaya ko yun. Oh. Hindi, pero habang tumatanda ka kasi, hindi na rin alak talaga ang buhay. So, ako, masaya ako na imbitan ako ng ni Supermans kasi nakakainom ako ngayon. Pero, bihira na rin talaga ako uminom. Tapos, may 100 million ka, pwede kang bumili ng puntang Thailand para mag Kung nasa 20s ako, baka nasa, ano ba naman, 100 million? YOLO, you only live once, dapat inom. Yun siguro ang sagot ko doon nung 20s ako. Pero ngayong 30s na ako is 100 million? Ang dami kong mapatay yung establishment yan. Parang original na sapatos, no? Tumutunog. Oo nga eh. May scratch talaga siya eh. There we go. Puro. Amoy madaling araw na ako makakauwi. Ngayon na nakainom na ako ng tonic water, ginger ale on the rocks, parang mas bumango siya na bumalik tayo sa puro. Totoo lang. Mas Nakakamiss, no? Oo. Kanina, ang dami nating nilagay ngayon. Ma-appreciate mo na. Oo. Ang real. Oo, mabango na. Wow, yeah. Para sa akin lang, Supermans, no? Kasi, kung gusto mo talaga maging astig, puro. Oh. Depende sa sitwasyon pa rin. Puro kasi talagang ano mo yung lasa talaga eh. At konti lang yung gagawin ng bartender. Kaya kita, puro sir, ay salamat. Pero ang pinaka gusto ko siguro, lahat masarap. Pero sa akin siguro yung on the rocks. Mandara. Kasi ano pa rin eh, may calming effect pa rin yung yellow. Yellow. Pero nandun pa rin yung original na lasa niya. No? Okay, ako, masarap siya on its own. Ngayon na medyo lasing-lasing na ako. Pare, masarap siya on its own. Masarap yung puro. Pero nung unang natikman ko yung may dash of water, parang yun na ang perfect sa akin. Parang nilabnaw mo lang ng konti, pero enjoyable na siya, conversation na siya. Hindi ka nang mamadaling inumin siya. Parang mas masarap siyang mumugin kapag may tubig at makipagkwentuhan. Ako nagulat ako nung unang puro, pero ngayon yung last na puro, swabe na. Ano? Nagulat lang ako kanina. Parang, syempre galing sa kwentuhan, tapos imumumug pa natin. Puro. Parang, ano ako. Pero ito ngayon, sarap pala. Pero, swabe lahat, Superman. So, maraming salamat, Supermarns, at maraming salamat sa lahat ng mga kaswabe. At salamat at nakainom ako ng Singleton 15 years. Last time, 12 years lang yun na ano ko. Buti na lang, nabura yung video na yun. Ay! Bawal sabihin. Basta, parang nakainom ako ng 12 years. Parang dito din yun. Pero ayun, sobrang na-enjoy ko at sobrang swabe. Marami rin ako natutunan. Thank you sa mga input mo. Follow nyo lang ang The Comedy Crew. Follow nyo lang Rex Meliora. Tuloy-tuloy to habang buhay namin to gagawin. Maraming salamat, Supermans. Maraming salamat, mga kaswabe. Katulad ni Rex na binuhos niya yung buhay niya sa comedy. Ako, binuhos ko rin yung Singleton sa baso ko para ngayong gabi. At napasabi ako na masarap kainuman si Supermans dito sa Drink All.
Punta kayo sa shop niya, bumili kayo ng alak if you want to have a good time. Ito yung gagawin yung supply. At ako, pwede nyo ako ma-follow sa FB, sa IG, Dawit Tabonares, Foolish Prophet. Mapanood ako sa Netflix, One Hit Wonder. And ang pinaka-core namin is stand-up comedians kami ng The Comedy Crew. Manood kayo ng live stand-up comedy. Sumuporta kayo ng mga local stand-up comedians para mag-e-evolve yung comedy scene sa Pilipinas, mag-e-evolve yung comedy taste ng Pinoy at mag-e-evolve yung mga performer ng tipong jokes, ng tipong entertainment dito sa Pilipinas. Doon sa mga taong napanood kami ng stand-up comedy tapos gusto ng ano pa bang ibang output nila, meron kaming podcast, Men at Woke podcast. Minsan seryoso kami doon, minsan comedy lang. Depende. Conspiracy theory. Nag-uusap kami tungkol sa aliens. Ganyan, pero pinag-usapan namin buhay. Nire-relate namin sa comedy, nire-relate namin sa mga philosophical thoughts namin. Pero yan, may podcast kami, Men at Woke podcast. Solid din yun, panoorin din nyo. Pero, again, stand-up comedy ang aming core. Kung meron kami mga shows, panoorin nyo kami. So, yeah. Watch out. Now it's taking all night. Now it's taking all night.